Yun lang kasi ang naisip kong paraan para umiwas sa sakit ng pagre-reject niya sa proposal ko. Lalo na't isa akong sundalo at mataas ang pride ko pagdating sa mga bagay-bagay. Bagya pa nagulat ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil sa biglang pagbabalik ko sa trabaho. Agad ako nag-request na isa lang ako sa isang critical mission. Noong una ayaw pa pumayag ng superior ko ngayon na may hawak sa akin. Pero dahil kilala ako magaling sa lahat ng bagay ay sinaran nila ako sa isang combat mission kung saan ire-rescue namin ang isang biktima sa kamay ng mga bandido. Naging matagumpay mission ang grupo namin na ma-rescue ang biktima na dinukot ng mga grupong bandido. Wala namang nalagas na kasamahan namin kahit na naging intense ang pagsagip namin sa biktima. May mga bahagya na sugat na lamang. Hindi lamang ang misyon na iyon ang sinamahan ko pagkatapos, mas naging aktibo pa ako sa trabaho at nilunod ko ang sarili ko sa mga misyon para magkaroon ng dahilan na makaiwas at makalimutan ko ang sakit na pagre-reject sa proposal ko ni Kimberly. Oo, aaminin ko sa sarili ko kahit sinusuportahan ko siya sa mga pangarap niya, hindi ko pa rin maiwasan masaktan dahil nagkaroon na kami ng usapan na magpapakasal kami pagkatapos niyang graduate, pero mukhang mas matatagalan pa mangyaring iyon. Kailangan ko lang sigurong tanggapin. Nagkakausap pa rin naman kami sa pamamagitan ng tawag o video call paminsan-minsan, pero hindi na katulad ng dati na ako palagi at ako ang bangka pag nag-uusap kami. Alam ko na halatan niya iyon kaya tinanong niya ako minsan na kaya ba daw ako bumalik ulit dito sa Mindanao at hindi na ako madalas mag-message sa kanya dahil sa pagtanggi niya sa proposal. Sinabi ko sa kanya ang totoo at nasasaktan ako, pero unti-unti natatanggap ko naman na at susuportahan ko pa rin siya sa pangarap niya. Umiyak pa siya sa akin at nag-sorry, pero nagkaayos din kami ng araw na iyon at halos bumalik din kami kaagad sa dati. Ang relasyon namin ay naging masaya ulit kahit paano dahil naayos ang lahat. Samantalang si ma'am naman ay regular ko pa rin kinokontak sa tuwing nabibideo call nga kami at ginagamit ko ang laptop namin kapag rest day namin. Bigla na lamang dadaan ng ilang mga kasamahan ko at pasimpleng sisilip at kakaway ka ma'am at kakamustahin siya na akala mo feeling close sila. Pero sa isip-isip ko, nabibighani lamang sila kay ma'am. Sino nga ba ang hindi pag nabibideo call kami ni ma'am ay sobrang ganda niya tingnan. Kapag kausap ko siya bago matulog, napakaganda niya tingnan na para siyang isang dilag. Napakaganda ng kanyang itim at mahabang buhok at nakasuot pa siya ng reading glass. Hindi ko maiwas mapangiti at pinaglalawayan ng mga kasamahan ko ang kagandahan at alindog ni ma'am. Nagkaroon ako ng isang matinding mission kung saan sinusubukan naming tuwisin ang mga nalalabing bandido dito sa kabundukan. Sa enkwentro na iyon, muli nagkaroon ako ng tama ng balas sa tabi ng balikat ko. Buti na lamang hindi masyado bumaon at walang natamang internal organs. Leave na hindi ko nagamit. Dahil doon, napagdiksyonan kong magpahinga muna at kumuha ulit ako ng leave na hindi ko nagamit para naman kapag ayos na ako, pwede na akong biyahe pabalik sa amin at magkaroon naman ako ng oras para makapagbanding kami ni Kimberly at ni ma'am. Halos 2 weeks na din hindi ko nakakausap si Kimberly. Sabi niya hectic daw schedule niya sa school at banda niya kaya pinapabayaan ko muna siya para makapag-focus. Alam ko naman kung gaano siya ka-goal orientated kaya susuportahan ko na lamang. Agad yung tinawagan si mama at sinabi ko sa kanya na ipag-reserve niya ako ng isang cottage doon sa resort na madalas namin puntahan nila Kimberly dyan sa Pangasinan. Bala ko kasi i-surprise ulit si Kimberly at pag uwi ko, didiretso ako kaagad doon. At sinabi ko din, dumiretso na lamang si Kimberly doon sa cottage room na madalas namin pag-stayan sa resort at hintayin na lamang ako doon. Umuo naman si ma'am pero parang malungkot ang boses niya. Sinubukan kong tanungin kung masama bang pakiramdam niya. Sabi niya baka daw dahil baka stress sa school. Sa totoo niyan, gusto ko na sana patigilan si ma'am sa pagtuturo kahit masyadong bata pa naman siya, pero alam ko kasi na iyon ang passion niya at mahal niya ang pagtuturo kaya sinasuportahan ko na rin. Makalipas ang 2 linggo na tuloy na ang flight ko pabalik sa Maynila. Mula sa Maynila, bimahe agad ako sa Pangasinan para dumiretso doon sa resort na madalas namin puntahan ni Kimberly. Excited na ulit ako na makita
at makasama siya. Dahil sa tagal ng biyahe, inabot na ako ng hating gabi at buti na lamang 24 hours ang operasyon ng resort at nakapag-reserve naman ako. Sumaludo pa sa akin at binati ako ng babae na sa receptionist ng resort. Kilala niya kasi ako at madalas kami dito. "Kamusta po kayo, Mr. Lozano?" sabi niya sa akin. "Pinag-reserve po kayo ni Ma'am Lozano ng cottage room, yung madalas niya po gamitin dito." At ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis bago ako magpaalam para mauna na. Hindi ko tuloy mapigilan, hindi ko mapangiti dahil mukhang kinikilig pa sila na magpaalam ako ng kasama niya, pero binawila ko na lamang. Madalas kasi kami pumasyal dito ni Kimberly basta may oras kaming dalawa. Naramdaman ko ngayon ang pagtibok ng napakabilis sa aking puso at nararamdaman ko ang excitement sa buong katawan ko dahil muli makakasama ko na naman siya. Naging tapat ako kay Kimberly at hindi ako kailaman ng babae na nasa Mindanao ako. Kahit minsan nagkakaroon ng pagkakataon na nakakapunta kami sa Davao City at nakakapamasyal ay hindi ko hinahayaan maakit ako ng mga babae na pinupuntahan namin sa mga inu-inumang bar. Agad ako pumunta sa cottage, isa itong bahay kubo style na room. Medyo malaki itong kinukuha namin ni Kimberly para kahit paano magawa namin sa loob. Paninilito kami at pagkatapos dahan-dahan na akong pumapasok sa loob. Tanging ilaw lamang ng buwan ang tumatagos sa bintana ang naging ilaw ko. Sapat na para makita ko si Kimberly na mahimbing na natutulog na nasa ilalim ng kumot sa ibabaw ng napakalaking kama. Ang kanyang mahabat itim na buhok ay nakakalat at mimiti ako na marinig ko mahini niyang paghilik. Agad ko naman tinanggal ang buo kong uniform at sinabit sa sabitan ng mga damit sa tabi ng pintuan. Lumapit ako sa kanya, pumunta ako sa kama at agad na niyakap ang aking bibi. Napabuntong hininga si Kimberly sa kalagitnaan ng kanyang tulog. Mukha nasa kasarapan siya ng pagtulog niya. Agad ko siya niyakap mula sa likuran ng mas mahigpit. At bigla minulat niya ang kanyang mga mata, agad na kumalasabay. Napasigaw ng malakas kung saan hindi boses si Kimberly ang narinig ko, kundi boses ni Ma'am. "Oo, Diyos ko, Antonio, anong ginagawa mo?" Gulat na gulat niyang tanong. Parehas kami kagad mabilis na humiwalay sa isa't isa na para bang may nagbuhos ng napakalamig na tubig sa amin at nakita ko na lamang ang aking sarili na nakatayo malapit sa tabi ng kama samantala si Ma'am naman ay nasa kabilang dako ng kama. "Ma'am, ano? At saka nasaan si Kimberly?" Kahit ako sinusubukan kong isipin kung ano nga ba ang tunay na nangyari ngayon. Pero sa isang banda, ang likas na pagiging lalaki na nasa loob ko. Isang lalaki na hindi nakakita ng katawan ng isang babae na mahigit ilang buwan nang nagpapasaya sa akin. Kaya hindi ko maiwasan na maglaway sa aking ina. Ma'am is 5'3" kung saan may napakaganda siyang figure. Hindi ko sigurado kung size sa number ng kanyang mga hinaharap. Tumingin naman sa akin si Ma'am at laki ang kanyang mga mata. Ang kanyang labay gumagalaw ng konti pero walang tunog na lumalabas ng halos isang segundo habang nakatingin siya sa totally sa akin. Halos nakatingin lamang siya sa akin ngayon ay nanatili. Higit ilang buwan ako sa kagubatan ng Mindanao kung saan medyo nabawasan ang taba ng aking katawan, kung saan napalitan naman ng purong muscles. At bigla ng laki ang kanyang mata na makita niya ang benda sa may dibdib ko sa tabi ng aking balikat at bigla ang instinct ng aking pagiging ina ay nagbalik. "Oo, Antonio, ano nangyari sa iyo? Mukhang may tama ka ng baril, honey." Agad na umikot siya muli sa kabilang dako ng kama papunta sa akin. Hinahalikan ako sa tabi ng aking labi, sabay akap sa kanya. Halos lumambitin na siya sa aking mga bisig. Siya ay umiiyak na ngayon habang nakayakap siya sa akin at ang kanyang kamay ay medyo chinecheck niya pa ang aking benda kung malala ba ito. Na para bang gustong-gusto niyang gawin ang obligasyon niya bilang isang ina at alisin ang sakit ng aking sugat. Pero hindi niya alam kung papaano. Habang yakap niya ako, mas lalong yumayakap sa akin isang babae at dumidiin pa ang kanyang katawan papunta sa akin. Halos umabot ng ilang minuto ang pag-iyak ni Ma'am. "Oh, Antonio, nakatanggal ka na pala." Tinalikuran niya ako at pumunta siya sa may aparador.
Mayroong cotton na robe dito, anak. Bahagya pa siya nauutal habang sinusubukan niyang hindi tumingin sa akin. Pero na makarating na siya sa aparador, hindi niya pa rin mapigilan na ipagpatuloy ang pagsilip sa akin. Hanggang sa itapon niya sa akin ng roba. Ako naman ay patuloy pa rin sa pagtingin sa buo niyang kabuuan. Kahit na nakapag-ayos na si ma'am. Napakaganda niya pa rin tingnan. Sa edad ni ma'am ay napakaganda niya pa rin tingnan o tamang sabihin habang tumatagal, mas bumabata siya. At na kanyang mga harapan ngayon kahit nakatago na ay hindi ko pa rin mapigilan tingnan. Maya-maya lang ay medyo nahimasmasa na rin ako na marinig ko siyang umubo. I'm sorry po ma'am. Ang akala ko kasi kayo po si Kimberly. Kung si mama nandito, nasaan naman si Kimberly? Kasama niya kaya dito si Kimberly? Baka lumabas naman si Kimberly dahil di makatulog. Ma'am, nasaan po pala si Kimberly? Nagpasama po ba siya sa inyo ngayon? Kasi akala niya hindi ako darating. Nag-ibang ekspresyon ng mukha ni ma'am. Itong ekspresyon ng mukha niya kapag may masama siyang balita or may malungkot siya sa akin. Ang ekspresyon kapag malungkot siya or kapag naalala at nagkikwento niya sa dead sa akin. Honey, kailangan na natin mag-usap na maigi. Kinuha niya ang aking kamay at dinala niya ako sa kama at umupo kami doon. Honey, huwag ka sana mabibila sa sasabihin ko tungkol kay Kimberly. Malungkot niyang sabi. Para nakaramdam ako na may hindi tamang nangyayari kay Kimberly base sa sinabi ni ma'am. Honey, wala na kasi dito sa Pilipinas si Kimberly. Nasa France na siya. Natatandaan mo ba yung alok sa kanya na magiging scholar siya sa isang music school? Doon ay tinanggap niya. Pero ang akala ko, matagal pa yon kapag nakagraduate pa siya ng college. Natataka na tanong ko. Bigla daw kasi umatras yung isang artist at siyang inirekomenda. Kaagad ayaw niya na raw pakawalan opportunity na iyon. Kaya grinab niya na. 2 years lang naman ang uukulin niya doon. Pero ma'am, ba't hindi niya man ang sinabi sa akin ang bagay na iyon? Nanggagalaiti at galit yung sabi. Hindi sumagot si man na nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa paligid namin bago siya magsalita muli. At mayroon pa, honey, nakikipag-break na sa'yo si Kimberly. Para naman akong pinagbagsakan ng malaking bato sa ulo sa narinig ko. Anong ibig niyong sabihin, ma'am? Litong-lito na ako sa nangyayari. Yun kasi ang nakalagay sa kontrata niya. Kailangan wala siya sa isang romantic relationship para ma-avail niya ang scholar at tulong na natatanggap niya, kaya kailangan niyang makipag-break sa'yo dahil hindi siya makakaalis kapag kayo pa rin. Kinausap niya ako, honey. Sinabi niya sa akin lahat. Umiiyak siya sa harap ko na hindi niya daw kaya sabihin sa iyo na personal o kahit sa online dahil parehas daw kayo masasaktan. Mahal na mahal ka ni Kimberly, honey. Pangungaminsi pa rin sa akin ni ma'am kahit na alam niya nasasaktan na ako ngayon. Mahal? Ganun bang mahal, ma'am? Mas pinili niya ang karir niya kaysa sa akin. Hindi ko maiwasan magtaas ng boses. Honey, kapag natapos niya daw ang lahat, babalik din daw siya sa'yo. Nakita kong kagustuhan ni Kimberly na ito pa rin ang pangarap niya at bumalik sa'yo at naging saksi naman ako sa pagmamahalan niyo kaya suportahan mo na lamang siya. Hindi. Ma'am, hindi. Ma'am, hindi ako utoto na maghihintay pa sa kanya. Total, nakapili naman siya at pangarap niya ang pinili niya. Magmula ngayon, wala na kami at lahat ng communication ko sa kanya ipuputulin ko na. May final at may otoridad yung sabi kay ma'am. Wala nang sinabi si ma'am at nanahimik na lamang. Nakaupo lamang ako ngayon at nakatingin sa labas na bintana at tinitingnan ng karangitan na punong-puno ng mga bituin. Ang kaninang atensyon ko na nasa katawan ni ma'am ay nawalat dahil bigla ako nang hina sa mga sinabi ni ma'am sa akin. Lahat ng kabat energy sa katawan ko na nabibigay lakas sa akin ay nawala. Hinaplos ni ma'am ang aking mukha at sinuklay niya ang buhok ko. Pagod na ako. Bulong ko kay ma'am. Ang mukha ngayon ni ma'am ay bigla na puno ng pag-alala. Oh honey, oo, pagod lang yan. Agad niyang inayos ang sapin sa kama. Umakyat ka na dito at na makatulog ka na dyan.
Diyan na lamang ko sa may sofang matutulog. Agad niyang tinuro ang isang napakahabang sofa sa may gilid. Na dumating kasi ako ganina, sinubukan ko maghanap ng ibang available cottage. Pero wala na. Dahil na-reserve na raw lahat kaya dumito na lamang ako sa cottage mo. Alam mo kasi dito ka didiretso pag uwi mo. Natouch ako sa pagiging concern ni ma'am sa akin kaya pinilit ko iwaksi ang lungkot nang darama ko sa harap niya at nang hindi na siya mag-alala. Hindi ma'am, natutulog ka na kanina nang dumating ako. Bumalik na kayo dyan sa kama. Doon ako sa sofa. Mukhang mahaba at kasya naman siguro ako dyan. Nakipagtalo pa sa akin si ma'am dahil doon. Ang katwiran niya ay kailangan ko daw ng disenteng higaan na matutulugan. Pero napumilit ako na sa sofa na matutulog. Ang sinabi ko kay ma'am na sa ilang buwan ko natutulog sa duyan at sa sahig ng lupa kapag nasa mission kami para na kaming nanalo sa loto. Kung makatulog man lamang kami sa malambot na sofa. Mula sa kagalitnaan ng aming pag-aagumentuhan kung saan kami matutulog, napansin na lumilihis ng Bagya manipis sa tali ng pantulog sa balikat niya kaya Bagya mas lalo pa na-i-expose ang alam nyo na dahil doon ay parang nahihiya siya sa akin at inayos niya muli ang sarili at suot niya. At ang kanyang mukha ay namumula na kahit tanging ilaw lamang ng buwan ang tumatama na ilaw sa loob ng kwarto namin. Dahil doon natapos ang pagtatalo namin kung saan kami matutulog at huminga na lamang kami pareho at nag-good night sa isa't isa sa kama siya samantala ako sa sofa. Habang ako ay hindi pa rin makatulog dahil sa mga nalaman ko. Sa tagal ng panahon ngayon na ako hindi makatulog ng ganito. Hindi lang talaga ako makapaniwala na magagawa sa akin iyon ni Kimberly. Lumipas sa ilang sandali dahil sa pagod ay nakatulog na ako. Nanaginip ako na hinahabol ko daw si Kimberly sa isang masukal at magubat na lugar. Umiiyak daw siya at napakabilis niya maglakad at pumapasok siya sa isang lugar kung saan nagukot ang mga bandido, nagtatawanan at nagpapalakpakan pa ng mga ito na parang makita ng karne ng isang babae. At bigla nakatapak si Kimberly at nagsisabugan nito. Ay mga bandido na nasa paligid niya ay nagsitalsikan na habang siya ay patuloy lamang sa pagtakbo. Sinasagaw ko ang pangalan niya at sa huling pagtakbang niya ay lumingon siya sa akin at umiiyak at nagsalita. Sorry baby. Babalikan kita. Bago siya nilamon ng pagsabog dahil doon, napasigaw ako tinawag ko ang pangalan niya. Kimberly! Antonio! Ayos lamang yan, honey. Ayos lang yan. Andito si mami. Nasisigaw ako at naalimpungatan ako nakaupo na nasa bisig ni ma'am habang gising. Nanginginig pa ako. Nasa tabi ko ngayon si ma'am sa sofa at ang kanyang mga kamay na nakabalot sa akin. At inaalon niya ako sa pamamagitan ng kanyang banayad na boses. Tulad ng ginagawa niya noong bata pa lamang ako kapag nagigising ako sa isang masamang panaginip. Ayos ka lang ba anak? Andito lamang si mama. Honey, magiging ayos rin ang lahat. Umiiyak ako ng mga oras na iyon. Umiiyak ako dahil sa pag-iwan ni Kimberly sa akin. Umiiyak ako dahil naawa ko sa sarili ko dahil sa magmamahal ko kay Kimberly. Alam mo, kailangan ko tanggapin na hindi na kami magkikita. Muli dahil puputulin ko na ang lahat ng komunikasyon naming dalawa. Umiiyak ako dahil pagod na ako. Umiiyak ako dahil kay ma'am. Ang nag-iisa na dakilang lakas ko sa aking buhay ay nasasaktan habang nakikita niya akong umiiyak. Sa kauna-unahang pagkakataon, makalipas ang ilang buwan, nakaramdam akong ligtas ako. Alam ko sa sarili ko na ang pinaka-safe na lugar para sa akin ay ang busy ngayon ng aking ina. Tumabi si ma'am sa akin sa sofa habang nakahiga kaming dalawa at nakasiksik ang katawan niya sa akin habang pinapagaan niya pa rin ang loob ko at hinahayaan na mawala lahat ng masamang panaginip ko. Nag-usap kami ng tahimik lamang. Kwento niya ang mga pangyayari sa akin sa bahay at sa universidad na pinagtatrabahuan niya. Minsan daw ay na-stress na siya dahil mas dumadami daw ang paperworks niya lalo na at nag-promote sila ng kanilang college department at yung ano-ano pang mga balita maliban na lamang tungkol kay Kimberly dahil iniiwasan niya rin na magkwento pa sa akin tungkol kay Kimberly.
Sinusubukan ko naman na ilabas ulit ang galit at sakit na ginawa sa akin ni Kimberly, pero hindi ako makapagsalita. Masyadong masakit at maaga pa, kaya pinipilit yung maging masaya sa harap ni ma'am. Dahil siya lamang ngayon para sa akin ang nag-iisang babae na pagtutuunan ko ng oras ko. Maya-maya lamang yung bahagi niya nawala sa isip ko si Kimberly, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, unti-unti nabibighani ako ngayon sa kagandahan ni ma'am. Oo, alam ko maganda siya noon pa, pero iba ngayon. Lalo na at sabi ako ngayon at nandito siya sa tabi ko at kayakap ko, di ko maiwasan tumibok na napakabilis sa aking puso. Sa bawat pagbuka ng bibig niya ay para bang niyaya niya ako nitong lumapit ang kanyang napakagandang muka. Na concern at mahal na mahal ako bahagya, naguluhan ako sa nararamdaman ko. Nag-uumpisa na rin mag-respond ang katawan ko sa pagkakalapit ngayon ng katawan ni ma'am. Ang kanyang napakanipis at napantulog lamang ang suot niya habang ako ay nakashort lamang at walang pang itaas. Tanging iyon lamang ang mga tela, ang pagitan ng aming mga katawan, habang nakaunan siya sa aking mga braso at ang kanyang mga daliri naman ay hinihima sa aking mga braso papunta sa aking dibdib, habang sinusubukan niya pa rin na akong pakalmahin. Ang kanyang mga haplos, ang kanyang mga kahit, ang kanyang napakabangong amoy bilang naaapektuhan ako ngayon ng sobra. Hindi ako naging ganito kalapit sa isang magandang babae sa loob ng ilang buwan. At kahit na si maman ito o hindi ay naano talaga ako ngayon. Bilang nabalik ang alaala ko sa nangyari kay ganina, kung saan nang hawakan ko siya at inaakala ko na ang babaeng karomansahan ko ganina ay si Kimberly. Tanging ang ilaw lamang ng buwan ngayon ang mayroon sa kwarto. At sapat na ito para maaninag ang dapat maaninag. At sigurado ako na napapansin ni ma'am ang Mercedes ko ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay bahagya siyang tumawa at nagsalita. Siguro, ang akala ko maliit ka pa rin, Antonio. At hindi ka na pala maliit tulad ng dati. At malaki ka na talaga ngayon. Mukhang mayroon dito talagang masyadong nagtagal sa gubat. Naramdaman ko ang pag-iba ng aking mga balat. Hinalikan ako ng madiin ni ma'am sa pisngi pagkatapos tumayo na siya para bumalik sa kama. Sa tingin ko, kailangan na natin matulog pareho, Antonio. Hinaplos niya ang aking pisngi pagkatapos tumingin siya sa akin na may sobrang pagmamahal. At hindi nakaligtas sa akin ang pasimple niyang pagsilip sa poste sa pagitan ng akin. Subukan mong alisin muna siya sa isip mo, anak. Magiging maayos din ang lahat bukas. I love you, Antonio. Sa tingin ko dapat mahiya ako sa ginawa ko. Sa tingin ko kasi si ma'am, masyado kong iniisip si Kimberly. Hindi ko lang lubos maisip kung ano ang sasabihin ni ma'am kapag nalaman niyang alam niyo na hindi dahil kay Kimberly ngayon kundi dahil sa kanya. I love you too, ma'am. Salamat sa lahat. Basta salamat at andyan ka parati. Kahit na punong-puno ng emosyon ng utak ko ngayon, mula sa pag-iwan sa akin ni Kimberly at ang kakaiba na pag-iisip ko kay ma'am, ay nakatulog na rin ako sa wakas. Parehas kami nakatulog ng halos madaling araw na at nagpapasalamat ako at hindi na ako muling nabangungot. Namagising kami ni ma'am, parehas kaming pumunta para mag-breakfast sa isang restaurant dito sa resort. Habang nag-aamusal kami, nag-usap kaming dalawa ng bagay-bagay ni ma'am. Na mukhang mas lalong maganda si ma'am sa suot niyang summer dress, kung saan off-shoulders lamang ito at na-expose ang napakaganda niyang balikat. Honey, sa tingin ko kailangan mong lumabas at magpakasaya ka habang pwede pa, para naman ma-enjoy mo ang leave mo. Baka mamaya, uuwi na rin ako, total, dala ko naman ang yung sasakyan ko. Sosyo ni ma'am. Agad naman akong lumapit at hinawakan ng mga kamay ni ma'am. Hindi ma'am. Pumunta ka lamang dito para makita mo ako. Nag-off ka pa sa trabaho dahil sa akin. Kaya dito ka lang muna, ma'am. At saka wala na tayong maayos-ayos na vacation. Yung tayong dalawa lamang. Mag-stay ka muna, ma'am, at makipag-enjoy naman tayong dalawa. At agad yung inilabas ang dalawang ticket. Isa itong reservation ticket sa isang bagong bukas sa private island. Bala ko sanang dalhin si Kimberly dito sa lugar na ito, pero mukhang malabo na mangyari iyon. Kaya sa pinakamamahal na babae ko ngayon na lamang ibibigay at iyon ay si ma'am.
Agad na namilog ang mga mata ni ma'am sa nakita at tuwang-tuwa siya. Hindi ko mapigilan mapangiti dahil sobrang gandang pagmasdan ng reaksyon niya sa regalo ko. Nangibabaw ang napakagandang ngiti ni ma'am sa ilalim ng araw. Natuwa siya sa sorpresa ko at tinabot niya ang aking mga kamay. Alam mo, gusto ko ito anak. Ikaw at ako lamang sa isang bakasyon sa isang private island. Pagkatapos naming mag-umagahan ay umayos na kami para umalis at gumayak. Dumaan muna kami sa isang mall para bilihan niya ako ng mga bagong swimming suit at ilang mga bagong posibilya na dapat didiretso na kami kasi bibiyahe kami papunta sa private island na iyon dito sa Pangasinan.